Dominant Protector. Credit to the author. 1821-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngayon ay tila kung gusto niyang iligtas si Terence, kailangan niyang manatili rito. Kung mananatili siya rito, hindi siya makakapag-cultivate dahil sa demonyo ng kanyang puso o mapunta man lang sa chi deviation na isang resulta na walang gustong makita. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Pwede ba? Hindi alam ni Josephine kung ano ang pipiliin. Maaari lamang niyang piliin na huminahon at pag-usapan ito kina Cheryl at Yasi. Oo naman, ngunit mayroon ka lamang isang araw upang isaalang-alang. Sabi ng Grand Elder. Bakit ganun? Kumurap si Josephine. Natatakot ako na ang iyong kasintahan ay maaaring tumagal lamang ng 1 o 2 araw sa pinakamaraming. Kung hindi siya magamot sa lalong madaling panahon, ang bunga ng Ice Spirit ay malamang na walang silbi. Sabi ng Grand Elder. Kung gayon, hindi ba natin siya pwedeng pakainin muna ng Ice Spirit Fruit? Sabi ni Josephine, nagpapanik. Ang walang pusong spell ay natural na nangangahulugan ng pagiging walang puso. Walang pag-ibig sa aking diksyonaryo, walang malasakit na sabi ng Grand Elder. Kung hindi ka sasali sa Snow Valley, hindi na kailangan ng karagdagang talakayan. Nalungkot si Josephine. Iniisip niya kung siya ay magiging Grand Elder pagkatapos niyang malaman ang walang emosyon na pamamaraan. Sa oras na yon, kahit na makita siya ni Terence, malamang na hindi na niya ito magugustuhan, di ba? Kung tutuusin, sino ang magkakagusto sa isang malamig at walang emosyon na tao? Ang Grand Elder ay isang buhay na halimbawa. Sa paligid niya, may malakas na malamig na hangin na nagpapalayo sa kanya ng mga tao. Nung nakita nila siya, ayaw nilang mapalapit sa kanya. Gusto nilang manatili sa malayo. Gayunpaman, si Elder Zhang na nag-cultivate din ng iba pang water-type mental cultivation method ay hindi ganito. Napakabait din niya, ganap na naiiba sa Grand Elder at Milky. I'll give you an answer. Bukas ng umaga. Okay lang ba? Tanong niya. Tanong ni Josephine pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Hindi mahalaga. Ang sabi ng Grand Elder, hindi ito isang malaking bagay. Upang maging komportable ka, maaari muna akong magsali ng malamig na chi sa kanyang katawan para tulungan kang sugpuin ang apoy na lason sa kanyang katawan na nagngangalit. Sapat na yon para tumagal hanggang bukas ng gabi. Maraming salamat, Grand Elder. Gama ng pakiramdam ni Josephine matapos marinig ang mga salita ng Grand Elder at puno ng pasasalamat ang kanyang mukha. No need to thank me. This is just a deal. Walang pakialam na sabi ng Grand Elder. Ibinuka ni Josephine ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Ang Grand Elder ay ganoon din. She said it before, wala siyang puso. Tumayo ang Grand Elder at naglakad sa harap ni Terence. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang mga meridian at nagpadala ng daloy ng malamig na chi sa kanila na naging dahilan upang bumaba ang temperatura ng katawan ni Terence. Nagulat si Josephine, ngunit nakahinga ng maluwag si Yasi. Hindi na niya kailangang ibaba ang temperatura ng katawan ni Terence. Sige, walang problema bago bukas ng gabi. Nang matapos ang Grand Elder, lumingon siya kay Kuya Zhang at nag-utos, Kuya Zhang, mangyaring dalhin sila sa guest room para magpahinga. Oo. Kinuyam ni Elder Zhang ang kanyang mga kamao at sinabi. Dinala ni na Josephine, Cheryl, at Yasi si Terence pabalik sa guest room kasama si Elder Zhang. Magalang na inilahad ni Elder Zhang ang kanyang mga kamay sa kanila at aalis na sana nang tawagin siya ni Josephine, Elder Zhang. Miss Duran, may iba pa ba? Bagamat maganda ang ugali ni Elder Zhang kay Josephine at sa iba pa noon, malinaw na sinusubukan niyang paboran sila ngayon. Ngunit hindi ito nakapagtataka. Kung talagang nanatili si Josephine sa Snow Valley, siya ay magiging isang pag-iral tulad ng Supreme Elder, isa sa 3 malalaking shot ng Snow Valley. Paanong hindi magiging magalang si Kuya Zhang? Elder Zhang, gusto kong itanong, kailangan ba talaga ng walang pusong inkantasyon ng isang tao na maging walang puso? Si Josephine ay hindi nang ahas na tanungin ng Grand Elder noon, ngunit mas pamilyar na siya kay Elder Zhang ngayon. Ito ay palaging naging ganito. Nag-iisip sandali ang Grand Elder at tumango. Lahat ng mga taong nagal-inang ng walang awa na taktika ay malungkot sa buong buhay nila. Ibinigay nila ang lahat ng kanilang hilig sa Snow Valley.
Walang sino man ang nakapag-asawa at nagkaanak. Inaasahan ni Josephine ang resultang ito, ngunit nabigo pa rin siya matapos marinig ang kumpirmasyon ni Elder Zhang, sino ang lumikha ng walang emosyong sining. Ito ay talagang isang bitag. Shush, Miss Duran. Nagulat si Elder Zhang at sinabing may mapait na ngiti, Miss Duran, ang walang emosyon na pamamaraan ay isang cultivation technique na nilikha ng founder ng ating sekta. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng ating Snow Valley. Bagamat lubos kang pinahahalagahan ng Grand Elder, mapaparusahan ka sa pagbubuga ng kalokohan tulad nito. Ang nagtatag ng sekta? Ibig mong sabihin. Yung may kaparehong uri ng katawan ko. Tanong ni Josephine, nagulat. Oo, ako nga. Tumango si Elder Zhang, naunawaan ng founder ang mana dito at natuklasan ang mga sinaunang guho. Pinagsama niya ito sa kanta mula sa mga sinaunang guho at lumikha ng walang pusong awit. Masasabi ko, ang tagapagtatag ay isang makapangyarihang tao. Sa lakas ng isang maagang yugto ng gininto ang klase, talagang lumikha siya ng isang sinaunang sekta. Tunay na kamangha-mangha. Si Josephine ay puno ng paghanga matapos itong marinig. Bagamat taglay niya ang pangangatawan, hindi siya makakagawa ng ganoon kalakas na awit sa ibang lugar. Pero hindi naintindihan ni Josephine, napakamakapangyarihan ng founder, bakit niya ginawa ang walang emosyong teknik. Bagamat hindi ako cultivator, sa pagkakaalam ko, maraming makapangyarihang water and ice element mental cultivation method, di ba? Napakalakas din ang cultivation method ni Sister Althea, pero hindi ito makakaapekto sa kasal niya. Kaya lang, bago pa niya matanggap ang pagiging birhen niya, mawawalan siya ng virginity. AI. Kailangan kong magsimula sa isang alamat. Bumauntong hininga si Elder Zhang, bagamat walang mga detalyadong tala sa talaan ng aming Snow Valley, ayon sa salita ng bibig ng mga matatanda, mayroong isang nakakaantig na kwento ng pag-ibig. Isang love story? Nagulat si Josephine, ang tagapagtatag ay isang walang pusong tao, at mayroon pa siyang pagmamahal sa kanyang puso. Tama. Dahil malapit ka na maging disipulo ng Snowy Valley at sa hinaharap na Grand Elder, walang masamang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga bagay na ito, dahil alam ng lahat ng matatanda ng mga nakaraang henerasyon ang tungkol sa mga ito. Hindi umimik si Elder Zhang at direktang nagsabi, dapat mong malaman na ang Snow Valley at ang Ice Palace ay kabilang sa iisang sekta. Ang Snow Valley ay naglilinang ng mist type na mga diskarte sa puso na nagmula sa tubig, habang ang Ice Palace ay naglilinang ng mga ice type na mga diskarte sa puso na nagmula sa tubig. Ang mga nagtatag ng dalawang sektang ito ay talagang magkapatid na martial. Si Josephine at ang iba pa ay nanlaki ang mga mata, hindi nila akalain na ang Lambak at ang Ice Palace ay magkakaroon ng ganoong relasyon. Bagaman sila ay kapwa-apprentice at medyo maayos ang kanilang relasyon, umibig sila sa iisang lalaki. Ang magandang bagay na ito ay naging isang masamang bagay. Mapait na ngumiti si Elder Zhang. Kung ganoon ay mapapangasawa nilang dalawa ang lalaking iyon. Ang isa ay magiging pangunahing asawa at ang isa ay magiging pangalawang asawa. Ang tanga mo talaga. Sagot ni Yasi. 1822. Nagkatinginan sina Cheryl at Josephine at naisip nila sa kanilang sarili, kung napakadaling lutesin ang problema noon, magkakaroon pa ba ng follow-up? Oo nga, umiling si Elder Zhang at walang magawa, bagaman iyan ang sinasabi mo, ang pares ng senior at junior na babae na ito ay parehong mapagmataas na tao. Ayaw nilang ibahagi ang kanilang pagmamahal sa iba. O di kaya, dahil senior at junior sister sila, hindi nila maibaba ang mukha at ayaw sumuko. Bahagyang ibinuka ng batang si Miss ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung bakit, pero inisip niya ang sarili niya. Pakiramdam niya ay may ipinapahiwatig si Kuya Zhang, ngunit alam niya na hindi iyon gagawin ni Kuya Zhang dahil hindi niya alam ang tungkol sa relasyon nila ni Josephine at Yasi. Pagkatapos, nagustuhan niya ba si Terence? O masyado siyang proud para ibahagi sa iba? Ang pag-iisip ay nagpatalsik kay Cheryl sa malamig na pawis. Ano ang kanyang puso? Ngunit bago pa makapag-isip si Cheryl, nagpatuloy si Elder Zhang, si Grandmaster Milky at Grandmaster Althea ay parehong soulmate ng lalaking iyon noon. Gayunpaman, hindi alam ng lalaking iyon kung ano ang gagawin kapag nahaharap sa dalawang magkatulad na maganda at talentadong dalaga. Idiot din tong lalaking to. Pakasalan mo na lang silang lahat at mag-3P. Hindi ako kasing galing ni Shield bro. Napakasama ng pagsusuri ni Yasi sa lalaki. Hindi ba niya inaantala ang buhay ng dalaga? Oh,
Hindi nakaimik si Elder Zhang at hindi alam kung ano ang sasabihin. Nakatitig lang siya kay Yasi. Ubo, ubo. Yasi, huwag mong gambalain si Kuya Zhang, nangangati ka na naman ba sa pambubugbog? Pakiramdam ni Cheryl ay nawalan siya ng maraming mukha, masyadong magaling si Yasi sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ayos lang ako. Mapait na ngumiti si Elder Zhang at sinabing, ang lalaking iyon ay hindi tanga. Siya ay isang kamanghamanghang tao. Siya ay isang medikal na santo ng kanyang henerasyon at may napakataas na talento sa alchemy. Siya ang pinakakahanga-hangang alchemist sa kanyang panahon. Kung gayon, sino ang pinili niya sa huli? Tanong ni Josephine. Siguradong hindi ito si Grandmaster Milky. Kung si Grandmaster Milky yon, hindi niya gagawin ang walang emosyong sining. Sabi ni Yasi. Wala siyang pagpipilian. Si Grandmaster Milky ang piniling umatras. Bumauntong hininga si Elder Zhang at sinabing pinili niyang tumakas at lumayo sa sekular na mundo. Dumating siya sa malanyebeng lambak na ito at hindi sinasadyang naunawaan ang kapangyarihan ng langit at lupa. Tinanggap niya ang mana at nagtatag ng isang sekta. Umalis. Si Josephine at ang iba ay nagulat bakit kailangan niyang umatras kung gusto niya ito. Iyon ay dahil si Grandmaster Snow ang senior sister at si Grandmaster Ice ang junior sister. Siyempre, hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya sumuko. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa kanyang espesyal na saligang batas. Siya ay nalasan ng lason sa hamog na nagyelo at hindi na mabubuhay ng higit sa 20 taong gulang. Nang marinig niya ang balita, ayaw na niyang makipagtalo sa kanya at ibinigay ang lalaki sa kanya. Hindi mabubuhay ng lampas 20? Kung gayon, paano niya nilikha ang Ice Palace? Biglang sumigaw si Josephine nang maalala niya ang isang bagay na mahalaga, ang katawan ni Trixie ay napaka-espesyal din, hindi siya mabubuhay ng lampas 20, di ba? Ngunit sa Ice Palace, siya ay natuklasan na may malamig na katawan ng yin na mahirap makuha kahit isang beses sa 1,000 taon, tulad ng nagtatag ng Ice Palace. Nangangahulugan ba yun na ang founder ay hindi namatay pagkatapos nito, ngunit sa halip ay natuklasan ang kanyang espesyal na katawan? Trixie. Malamig na katawan ni Yin. Nagkatinginan sina Cheryl at Yasi at gulat na sinabi. Tama, ang lamig ng katawan ni Yin. Tumango si Elder Zhang. Dahil dito pinili ng Patriarch ng Yelo na sumuko. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay isang kahangahangang pigyera. Dinala niya ang Patriarka ng Yelo sa bundok ng Ice Palace at natagpuan ang bunga ng apoy na espiritu, matagumpay na naantala ang buhay ng Patriarka ng Yelo. Sa bundok, hindi sinasadyang nakuha ng Patriarka ng Yelo ang kanyang sinaunang bundok at natuklasan niya ang pamana ng kanyang sinaunang bundok. Sek. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay naging napakahina pagkatapos kumain ng prutas. Hindi niya dapat kinuha ito ng epektibo lamang kapag siya ay nasa chi deviation, at ito ay nakakapinsala kapag siya ay kumakain nito ng normal, kaya kahit na siya ay nasa sky class na nasa late phase peak, ang kanyang katawan ay hindi napakahusay, at ang lalaking iyon ay isang sikat na tagapino at ang mga doktor na iyon ay hindi lamang niya kayang itago. Dahil buhay pa ang Ice Grandmaster, hindi ba bumalik ang Snow Grandmaster para hanapin sila? Curious na tanong ni Yasi. Dahil nasabi mo na nasusuko ka, paano mo ibababa ang iyong ulo dahil sa ipinagmamalaki mong personalidad, Grandmaster Milky? Bagaman hindi pa patay ang Ice Matriarch, ang kanyang katawan ay nasa napakahirap na kondisyon. Ang taong iyon ay kailangang manatili sa tabi niya para alagaan siya. Gustong kalimutan sila ni Grandmaster Milky, kaya natural niyang ginawa ang walang emosyong manual. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Ice Palace at ang Snow Valley ay parehong nagmula sa iisang sekta, ngunit karaniwan nilang sinusuportahan ang isa't isa. Nakakamangha. Hindi napigilan ni Cheryl na mapasigaw pagkatapos marinig ang mga salita ni Kuya Zhang. Tumingin siya kay Josephine na may kakaibang tingin. Cheryl, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ni Josephine, nalilito. Josephine, hindi mo ba napansin? Ang nangyari ilang taon na ang nakalipas ay nangyayari na naman. Sabi ni Cheryl. Mananatili ka sa lambak, si Trixie ay mananatili sa Ice Palace, at si Terence. Siya ang banal na doktor. Nagulat si Josephine, ngunit pagkatapos ng paalala ni Cheryl, napagtanto niya na ang nangyari noon ay halos kapareho ng nangyayari ngayon. Iisa ang pangangatawan, iisa ang kwento, at maging ang kakayahan ng taong minahal nila ng sabay.
Lahat sila ay mga taong may napakahusay na medikal na kasanayan. Gayunpaman, ang pagkakaiba lang ay iba sina Josephine at Trixie sa mga Grandmaster na sina Milky at Althea. Maaari nilang tanggapin ang isa't isa at magkasundo sa isa't isa habang ang Grandmaster Milky at Althea ay maaaring magdusa lamang. Reenact. Si Elder Zhang sa kabilang banda ay hindi alam kung ano ang sinasabi ni Cheryl. Si Trixie at Josephine ng Ice Palace ay ang kanyang pangalawa at pangalawang asawa. Itinuro ni Cheryl si Terence. Nagulat si Elder Zhang sa sinabi ni Cheryl. Tumingin siya kay Josephine na hindi makapaniwala. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, sinasabi mo na ang tagapagmana ng Ice Palace. Oo, Trixie sis, pareho tayo. Pareho tayong girlfriend niya. Nahihiya si Josephine, ngunit tumango pa rin siya at inamin yon. Nahulaan na ito ni Elder Zhang, ngunit nagulat pa rin siya sa kumpirmasyon ni Josephine. Bumantong hininga siya. Ang kalooban ng langit, lahat ay kalooban ng langit. Laging may kalooban ng langit. 1823. Ngunit, kahit papaano ay mas mapalad tayo kaysa kay Grandmaster Milky at Grandmaster Ice. Napakaswerte ko, at gayon din si Trixie. Umiling si Josephine, determinado. Kaya nga, ayokong ubusin ng walang kwentang damo. Ngunit, kung hindi mo ubusin ang walang pusong damo, magkakaroon ng panloob ng mga demonyo sa iyong puso at malamang na sinapian ka ng dyablo. Higit pa rito, ang iyong paglalakbay sa pagtatanim ay magiging lubhang mahirap at ikaw ay pahihirapan ng pag-ibig. Kaya, si Grandmaster Milky ay naghanda ng gamot ng kanyang walang katuturang damo at ibinigay ito sa kanyang kahalili na damo. Kung gayon, hindi ba nilinang din ni Grandmaster Milky ang walang emosyong pamamaraan kapag hindi niya kinain ang walang kabuluhang damo? Kung kinuha niya ang damo, bakit niya maaalala ang lahat ng sama ng loob? Tanong pabalik ni Josephine. Ito. Bahagyang natigilan si Elder Zhang at pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait. Ang founder Grandmaster Milky ay isang henyo na ipinagkaloob ng langit na may kakaibang pangangatawan. Hindi siya isang tao na may kukumpara naming mga juniors. Gayunpaman, si Elder Zhang ay biglang tumigil sa pagsasalita at tumingin kay Josephine, hindi alam kung ano ang sasabihin. Oo, ang tagapagtatag ay may espesyal na konstitusyon at si Josephine ay ganoon din. Ang ganitong uri ng nakatagong Ice Heart Jade Bone Physique ay hindi na muling nagpakita pagkatapos itatag ang sekta sa Snow Valley. Kaya, kung ang tagapagtatag ng sekta ay hindi kailangang ubusin ang damo, ibig sabihin ba nito ay hindi kailangan ni Josephine? Ngunit hindi nang ahas si Elder Zhang na basta-basta gawin itong garantiya. Pinayuhan lang niya, Miss Duran, pag-isipan mo ito. Nilinang mo ang walang awa ng mga taktika at nagbibigay ka ng aura na nagpapalayo sa iyo ng mga tao. Kahit magising siya, kasama ka pa rin ba niya? Tingnan mo sina Valley Master Milky at Grand Elder, pareho silang ganito, natural na may sense of respect sila kaya ayaw ng mga tao na mapalapit sa kanila. Ito. Naisip ito ni Josephine at tumahimik. Tama si Elder Zhang, ito ang higit niyang inaalala. Natutunan niya ang walang pusong sining, kaya bakit siya pa rin ang gusto ni Terence? Kahit na may nararamdaman pa rin sila sa isa't isa, pagkatapos ng matagal na pakikipag-ugnayan, natural na nilalayo nila ang kanilang distansya. Sa sandaling iyon, nalungkot si Josephine. Naligtas si Terence at maaari siyang maging practitioner, ngunit hindi na niya makakasama pang muli si Terence. Ito ba ang tinatawag na kapalaran? Si Grandmaster Milky at Grandmaster Ice ay ganito noon at ngayon siya at si Trixie ay ganito rin? Maglalaro ba muli ang trahedya mula sa maraming taon na ang nakalipas? O ito ba ang batas ng sanhi at bunga? Sige, ikaw na mismo ang mag-isip. Itong Zhang ay aalis muna. Sinabi ni Elder Zhang ang lahat ng kailangan niyang sabihin at ang natitira ay para kay Josephine na mag-isa. Mabuti sana kung maisip niya ito, ngunit wala siyang magagawa kung hindi niya. Sa pagtingin sa likod ni Elder Zhang, hindi siya pinigilan ni Josephine dahil walang saysay na manatili siya. Nagawa na niya ang kanyang makakaya. Cheryl, Yasi. Ano ang dapat kong gawin? Napahawak si Josephine sa kanyang ulo sa sakit habang nakatingin kay Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aatubili at pagmamahal. Ayokong kalimutan siya, hindi ko talaga. Kahit na hindi kami nagtagal, napakasaya ko, napakasaya. Gusto kong maalala ito ng tuluyan. AI. Napabuntong hininga si Cheryl.
Sa totoo lang, naawa siya kay Josephine, ngunit wala siyang pagpipilian sa sitwasyong ito. Maaari silang manatili sa lambak upang iligtas si Terence o umalis sa lambak at si Terence ay nasa panganib. Paano kung hindi ko kinukuha? Maingat na mungkahi ni Yasi. Si Elder Zhang mismo ang nagsabi, natutunan ko na ang walang pusong pag-awit. Magugustuhan pa rin ba ako ni Terence? Natatakot akong kamuhian niya ako at susubukan niyang iwasan. Kung hindi ko ito tatanggapin, natatakot akong mas masakit ito. Nag-aalangan na sabi ni Josephine. Ito. Napakamot ng ulo si Yasi, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang walang emosyon na sining ng founder ay isang scam. Sabi ni Cheryl, siya ang nahulog sa pag-ibig, kaya napunta siya upang makapinsala sa iba. Hindi mo masasabi yan. Marahil, sa ilalim lamang ng ganoong uri ng masakit na kalagayan ng pag-iisip ang isang tao ay makakalikha ng nag-iisang martial arts absolute art, ang walang emosyon na pamamaraan, at maging kayamanan ng Snow Valley. Ngunit, marahil ay hindi rin niya inaasahan na mangyayari ito, sabi ni Josephine, dahil ang mga nagsasanay ng sining na ito sa Snow Valley ay wala ring manliligaw. Nagsasanay na sila rito mula pa noong bata pa sila at hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magmahal. Kaya, sa kanila, wala iyon. Tama ka, bihira lang makakita ng tulad mo na naging monghe sa kalagitnaan ng buhay mo. Tumango si Cheryl. Pero hindi ko akalain na ganoon kalakas ang katawan mo. No wonder sobrang lamig mo. Sa tag-araw, napakalamig ng katawan mo. Matutulungan mo si Yasi na magpalamig. Oo, ako ang ganap na kabaligtaran. Ngumiti si Josephine. Para maibsan ang tensyon, nagbiro siya, kabaligtaran ko si Shu may mana kaya siya? Sino ang nakakaalam kung siya ang tagapagmana ng elemento ng apoy? Totoo ito. Si Yasi ang eksaktong kabaligtaran mo, siya ay lumalaban sa init ngunit natatakot dito, habang ikaw ay lumalaban sa lamig ngunit natatakot dito. Nagulat din si Cheryl nang makita ito. Paano? Paano ito posible? Ang mukha ni Yasi ay nagbago saglit bago bumalik sa normal. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Kung nagkataon lang na ang Shield Bro ay napapaligiran ng mga tagapagmana, hindi ba't masyadong malakas yon? At saka, ako si Fire at si Josephine Sis ay yellow kaya tayong maglaro ng Ice at Fire ng magkasama. Haha. Maaari mong paglaruan si Trixie. Ako naman. Mapait nang umiti si Josephine habang iniisip ang walang pusong spell. Yasi, ano bang pinagsasasabi mo? Parang kailangan mo talagang bugbugin ngayon ah. Nakita ni Cheryl na malungkot si Josephine at agad na pinandilitan si Yasi. Nakakaloka talaga ang babaeng ito. Hindi ko sinabi, kayo ang nagsabi na ako ay elemento ng apoy. Sabi ni Yasi na nakakaramdam ng mali. Kung gayon hindi mo magagawa, tama? Tumahimik ka. Sabi ni Cheryl. Oh. Masuner ang itinikom ni Yasi ang kanyang bibig. Kahit anong pilit ni na Cheryl at Yasi na hikayatin siya, hindi nila ito masabi. Pagkatapos ng lahat, kung hahayaan nilang manatili si Josephine, siya ay nasa sakit. Ano ang gagawin ni Terence kung hindi nila siya hahayaang manatili? Kaya't ang pagpili na ito ay isang bagay na tanging si Josephine lang ang makakagawa, walang sino man ang maaaring makagambala. Ang gabi. Lumipas ng ganoon. Bagamat si Josephine ay nagugutom at nagtatrabaho ng maraming araw pagkatapos matanggap ang mana, para siyang muling isinilang. May hindi maipaliwanag na aura sa buong katawan niya at kahit hindi siya nakatulog buong gabi, hindi siya nakaramdam ng antok o pagod man lang. Sa halip, napaka-energetic niya. Ang tanging panghihinayang ay ang kanyang mga mata ay namumula na parang siya ay umiiyak buong gabi. Ngunit siya sa wakas ay ginawa ang kanyang huling desisyon. Kinaumagahan, dinala ng Grand Elder sina Elder Zhang at Milky sa guest room kung saan tinutuluyan ni Josephine at ng iba pa. 1824. Si Josephine ay hindi nagmamadali, ngunit ang Grand Elder at Milky ay nagmamadali. Pagbati kay Grand Elder, Valley Master Milky, at Elder Zhang. Tumayo lahat sina Josephine, Cheryl, at Yasi para batiin siya. Bahala ka. Josephine, pinag-isipan mo na ba ito at nakapag-desisyon ka na ba? Ikanaway ng Grand Elder ang kanyang kamay. Oo, pinag-isipan ito ng disipulong ito at nagpas siyang manatili sa Snow Valley. Ginamit ni Josephine ang salitang disciple na nangangahulugan na siya ay nagpa siya na maging isang miyembro ng lambak.
Ha ha ha, mabuti, napakahusay, napakahusay. Ang Grand Elder ay nagsabi ng mabuti ng tatlong magkakasunod. May isip kung gaano siya kasaya. She was heartless, pero hindi niya sinasadya. Napakagandang bagay para sa lawak na nanatili si Josephine, kaya natural na masaya ang Grand Elder. Binabati kita, Junior Sister Josephine. Ikaw at ako ay parehong mga disipulo ng Supreme Elder mula ngayon, bati ni Milky. Hindi na kailangang maging magalang. Sa Snow Valley, hindi mo kailangang maging magalang sa sinuman maliban sa Supreme Elder. Okay. Hindi nagustuhan ni Josephine ang kaluwalhatian na inaakala ng ibang mga disipulo na dakila. Halatang hindi maganda ang mood niya. Masasabi ng Grand Elder kung ano ang nararamdaman ni Josephine, nag-aalala siya na baka magbago ang isip niya, kaya kumuha siya ng isang maliit na bote at iniabot sa kanya. Ito ay isang panggamot na likidong gawa sa walang kwentang damo. Ipatak ang kanyang dugo sa bote at inumin ito. Paggising mo bukas, wala na siyang alaala. Oh! Sagot ni Josephine at kinuha ang maliit na bote mula sa Grand Elder. Bubuksan natin ang sacrificial hall. Isasama kita bilang isang disipulo sa ngalan ng founder. Malaking kaganapan ito sa lambak kaya kailangan nating paghandaan ito. Hihintayin kita ni Kuya Zhang sa pasukan. Pagkatapos mong kunin, makakalabas ka na. Tutulungan ka ni Elder Zhang na iligtas si Terence at bibigyan ka ng race eta. Sabi ng Grand Elder. Okay. Sabay-sabay na sinabi ni Josephine, ngunit walang pakialam ang Grand Elder at Milky. Normal para kay Josephine na masama ang pakiramdam. Nakikita ng Grand Elder na si Josephine ay nasa masamang kalooban, ngunit ito ay normal sa kanya. Kung tutuusin, hihiwalay na si Josephine sa kanyang kasintahan at hindi na sila muling magkikita. Walang matutuwa dito. Ngunit tiwala ang Grand Elder na kapag nagising si Josephine kinaumagahan, wala na si Terence sa kanyang alaala. Wala pang nakainom ng herb liquid mula nang ito ay ginawa. Ito ay dahil ang Snow Valley ay palaging naghahanap ng mga ulila na may angkop na pangangatawan upang linangin. Sa makatuwid, ang apelyido ng master ng lambak ay Milky. Gayunpaman, ang formula ng panggamot na likidong ito ay ipinasa ng tagapagtatag ng sekta, si Patriarch Milky, kaya walang paraan na maaaring ito ay mali. Ang Grand Elder at Milky ay tumalikod at lumabas ng silid. Bumauntong hininga si Elder Zhang at sinabi kay Josephine, Miss Duran, hihintayin kita sa pintuan. Mangyaring magpaalam sa akin sa huling pagkakataon. Okay. Tumango si Josephine nang may pasasalamat. Kung hindi umalis si Elder Zhang, kailangan niyang maghanap ng dahilan para hayaan siyang umalis muna, ngunit dahil nagtanong siya, iyon ang gusto niya. Mabilis na lumabas ng silid si Elder Zhang at isinara ang pinto, iniwan si Josephine at ang iba pa sa huling sandali. Josephine sis, nakagawa ka na ba talaga ng desisyon? Sumakit ang puso ni Yasi habang tinitingnan ang determinasyon sa mga mata ni Josephine. Dati ay kinasusuklaman niya si Josephine at sinusumpa siya, ngunit ngayon, naawa lang siya sa kanya. Oo, nakapagdesisyon na ako. Tumango si Josephine at mariing sinabi. Ngunit, hindi ka ba maghahirap sa hinaharap? Nag-aalalang tanong ni Cheryl. Di ba sabi nga kung may nararamdaman ka sa puso mo, mababaliw ka? Dahil mayroon akong tinatawag na Hidden Ice Heart Jade Bone Physique na napakabihirang, bakit ang people of the Snow Valley Watch ay magdurusa sa Chi Deviation? Manloloko minsan si Josephine. Gusto nilang mamana ko ito at magsanay sa Sky Class Late Phase Peak kaya gagawin nila ang lahat para matulungan akong malutas ang lahat ng problema. Totoo yan. At saka, ikaw ang nakababatang kapatid na babae ni Althea, ang matalik na kaibigan ni Trixie. Kahit na walang magawa ang lambak, hindi ka basta-basta mapapanood ng Ice Palace na nababaliw. Siguradong bibigyan ka nila ng apoy na bunga ng espiritu. Sabi ni Cheryl sabay tango. Oo, kung ganoon nga, ano ang dapat kong katakutan? Ang tanging inaalala natin ngayon ay si Terence, kaya... Ngumiti si Josephine. Sabay na bumauntong hininga sina Cheryl at Yasi at natahimik. Ang mga babae ay higit na nag-aalala kay Terence kung magising siya at makita si Josephine na nagsasanay ng walang pusong pag-awit, magugustuhan pa ba niya ito? Kahit na gusto niya ito, may natural na hangin sa kanya na nagpapalayo sa kanya paano niya matatanggap yon. At saka, nakalimutan na ni Josephine si Terence noon at kahit na gusto pa rin siya ni Terence, lalo lang siyang magdurusa.
Ngunit dahil nagawa na ni Josephine ang kanyang desisyon, ang masasakit ay siya, hindi si Terence. Palagi niyang nasa puso si Terence, kaya ngayon hindi na kailangang mag-alala ni Cheryl at Yasi tungkol kay Terence. Si Josephine ang nag-aalala kay Terence. Aalagaan namin siyang mabuti. Tumingin si Cheryl kay Josephine at seryosong sinabi, gagamitin ko ang buhay ko para garantiya na aalagaan ko siya para sa iyo. Salamat. Ngumiti si Josephine. Matapos makuha ang pangako ni Cheryl, sa wakas ay maalis na niya ang pag-aalala sa kanyang puso. Ito ang dapat nating gawin. We will always be good sisters. Sabi ni Cheryl. Hehe. Sige, huwag na nating pag-usapan. Limitado ang oras at kapag nalaman ito ng mga taga Snow Valley, hindi na ito magiging masaya. Mapait na ngumiti si Josephine habang mabilis niyang binuksan ang bote ng herb liquid. Nilagay niya ang daliri niya sa bibig niya at kinagat. Sa katunayan, hindi alam ni Josephine kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob na kagatin ang kanyang daliri bago ito, ngunit pagkatapos gawin ito, naging maayos ang lahat. Kahit gaano kasakit ang daliri niya, hindi niya naramdaman ang sakit sa puso. Dumudugo ang daliri niya, pero dumudugo din ang puso niya. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Ito ang tanging malaking bagay na magagawa niya para sa kanya at ang huli. Josephine sis, may sakit ka ba? Bakit ka umiiyak? Nakita ni Yasi ang mga luha sa mga mata ni Josephine at hindi niya maiwasang magtanong. Shoo! Sinipa ni Cheryl si Yasi. How can you be so heartless? How painful can your fingers be? She just can't bear ta. Oh! Tumango si Yasi at hindi na nagsalita pa. Dahan-dahan pinatulo ni Josephine ang kanyang dugo sa maliit na bote sa kanyang kamay. 1825. Tama, sarili niyang dugo iyon. Ayon sa Grand Elder, ang dugo ni Terence ay dapat tumulo sa gamot at dapat makalimutan ni Josephine si Terence pagkatapos itong inumin. Ngunit kabaligtaran ang ginawa ni Josephine. Iyon ang desisyon na ginawa niya pagkatapos mag-alinlangan sa isang gabi. Hahayaan niya na siya mismo ang magpasa ng lahat ng sakit at hayaan si Terence na kalimutan siya ng masaya, kalimutan ang nakaraan. Kahit na siya ay naging walang emosyon sa hinaharap, si Terence ay hindi makakaramdam ng anumang sakit o kakulangan sa ginhawa dahil sa oras na iyon, hindi na niya makikilala si Josephine. Josephine. Ikaw. Talagang huwag kang magsisi. Nakita ni Cheryl ang mga kilos ni Josephine at ang kanyang puso ay sumakit. Ito ay naghihiwalay sa isang pares ng magkasintahan. Kung ito ang matandang Cheryl, maaaring masaya siya, ngunit sa sandaling ito, hindi siya masaya. Mas gugustuhin niyang siya ang manatili dito. Dahil nakapagdesisyon na ako, hindi ko ito pagsisisihan. Kinuha ni Josephine ang pinaghalong dugo niya at ang gamot ng damo at naglakad papunta kay Terence. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumayo, ibinuhos ang gamot sa kanyang bibig. Nanginginig ang katawan ni Josephine dahil sa excitement at kaba. Lumabo ang mga luha sa kanyang mga mata nang magsimulang tumugtog ang isang lumang kanta sa kanyang mga tainga. Huwag mong pag-usapan ng tungkol sa paghihiwalay. Dahil naghiwalay na kayo, huwag ka ng bumantong hininga. Ang tamis ng nakaraan ay sa iyo lamang at ang malamig na puso ay maganda pa rin. Magpapaalam ako sa taglamig na iyon at maghahanap ng bagong ako na papalit sa dating ako. Huwag mong pag-usapan ng tungkol sa paghihiwalay ng ganoon kadali. Dahil tayo ay naghiwalay, hindi tayo dapat matakot sa kalungkutan. Lumipas na ang bagyo ng kahapon, kaya't dapat nating pahalagahan ang ating mga pangarap sa hinaharap. Isang bagong ngiti ang sumiklab sa mga bagong kaisipan at dapat tayong makahanap ng isang bukang liwayway upang makaalis sa ating sariling mundo. Nang ang huling patak ng likido ay pumasok sa bibig ni Terence, bahagyang nanginig ang kamay ni Josephine at ang bote ay nahulog sa lupa na nagkapira-piraso. Sa sandaling ito, nadurog din ang puso ni Josephine. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang puso ay nasa gulo. Gayunpaman, nang muling itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti habang nakatingin kay Cheryl at Yasi. Sige, Terence. Ipaubaya ko ito sa inyo. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawa at pangatlong asawa niya. Pilit nang umiti si Cheryl. Ang biro ni Josephine ay hindi nakakatuwa. Kahit si Yasi, na laging gustong maging pangalawang asawa, ay hindi natawa. Sige, oras na para kay Elder Zhang na pumunta at iligtas si Terence.
Dahil doon, yumuko ng malalim si Josephine kina Cheryl at Yasi. Terence, aasahan ko kayo mula ngayon pakisabi sa mga tao sa paligid niya na huwag akong banggitin sa harap niya. Tahimik na tumango sina Cheryl at Yasi. Bagamat ang kahilingan ni Josephine ay nagpasama sa kanila, kung hindi nila gagawin ang sinabi ni Josephine, ang lahat ng pagsisikap ni Josephine ay magiging walang kabuluhan. Ayaw ni Josephine na makita siya ni Terence na walang puso, kaya binigyan niya muna siya ng herb liquid para maiwasang makipaghiwalay sa kanya sa hinaharap. Elder Zhang. Dahil doon, tumalikod si Josephine at itinulak ang pinto. Nakita niya si Kuya Zhang na nakatayo sa isang sulok sa malayo. Hindi naman siya masyadong lumapit baka para maiwasan ang paghihinala. Sa katunayan, sa mga mata at tenga ni Elder Zhang bilang isang Sky Class Master, naririnig niya ang lahat sa silid gaano man siya kalayo, ngunit ayaw niyang mag-eavesdrop ng ganoon. Sa kanyang mga mata, si Josephine at ang iba pa ay mga apo, at ngayong si Josephine ay nagsasabi ng kanyang huling poem kay Terence, tiyak na may matamis siyang sinasabi. Kahit gaano pa kakapal ang balat niya, walang paraan na makikinig siya. Miss Duran, nakainom ka na ba ng halamang gamot? Tanong ni Elder Zhang. Tumango si Josephine, maaari kang tumulong na iligtas si Terence ngayon. Mabuti, ganyan dapat? Oo. Tumango si Elder Zhang. Handa na ang prutas na Ice Spirit. Pinili lang namin ito. Kung mas sariwa ito, mas malinaw ang epekto. Kailangan kong problemayin si Kuya Zhang. Pasasalamat na sabi ni Josephine. Hindi na nagsalita pa si Elder Zhang at mabilis na pumasok sa silid. Sa oras na ito, bumalik ang disipulo na pumunta upang pumitas ng prutas na espiritu ng yelo. Iniabot niya ang isang maliit na kahon kay Kuya Zhang at tumalikod na para umalis, hindi nang ahas na manatili pa ng ilang sandali. Mabilis na binuksan ni Elder Zhang ang maliit na kahon at kumuha ng kristal na malinaw, puti at walang kamali-mali na prutas sa hugis ng ginseng na naglalabas ng malamig na hangin. Ang material ng prutas ay parang isang transparent na halaya, ngunit hindi ito gaanong malambot. Pinaramdam nito sa lahat ng naruroon ang isang nakakapreskong aura na nagpa-refresh sa kanilang pakiramdam. Anong sariwang amoy? Si Josephine ay may mas mahusay na kontrol at intuition patungo sa malamig na hangin kaysa sa karamihan ng mga tao pagkatapos ng insidente. Ang prutas ng Ice Spirit ay tumutubo sa ilalim ng mga layer ng yelo sa sobrang lamig ng mga lambak. Para sa mga cultivator na naglilinang ng Yang at Fire-type heart techniques, ito ay isang kailangan na bagay upang gamutin ang Chi deviation. Hindi tumigil sa paggalaw ang mga kamay ni Elder Zhang habang ipinaliwanag niya. Parang magic trick, mabilis niyang pinutol ang Ice Spirit Fruit. Wala siyang dalang kutsilyo at halatang ginamit niya ang kanyang tunay na lakas sa paghiwa ng prutas. Ang katotohanang magagawa niya ito ay nabigla kay Josephine at sa iba pa. Pagkatapos putulin ng prutas, inilagay ito ni Elder Zhang sa bibig ni Terence. Ang paggalaw na ito ay kasing kinis ng umaagos na tubig nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ilagay ang prutas sa bibig ni Terence, nagpadala si Elder Zhang ng malamig na chi sa katawan ni Terence. Pagkatapos noon, sabi niya, sige, tama na. Okay na siya. Maraming salamat, Elder Zhang. Nakahinga ng maluwag si Josephine matapos marinig ang mga salita. Si Cheryl at Yasi naman ay nakahinga ng maluwag. Mapatla pa rin ang mukha ni Terence kahit na pinipigilan ng malamig na chi ng Grand Elder ang laso ng apoy, ngunit unti-unti itong bumabalik sa normal pagkatapos ng prutas. Bumalik sa normal ang mukha ni Terence, ngunit hindi siya nagising. Dahil dito ay nalito si Josephine at ang iba pa. Gayunpaman, sinagot muna ni Elder Zhang ang kanilang mga tanong, mayroon akong race eta dito. Brew the medicine according to the method written on it and feed it to him. Majay gising siya pagkalipas ng isang buwan. Isa pang buwan. Medyo nadismaya si Josephine, ngunit masaya din. Kung ngayon ay nagising si Terence at nakita siya, paano niya ito haharapin? Parehong sinabi ng Grand Elder at ni Elder Zhang na pagkatapos inumin ang gamot ng halamang gamot, makakalimutan niya ang kanyang kasintahan kapag siya ay nagising. Nakalimutan na kaya siya ni Terence? At kaya, nagsimulang mag-alala si Josephine. 1826. Ang isang buwan ay napakaikli na para sa isang magsasaka na nabaliw. At sinabi ko na hindi hihigit sa isang buwan, sabi ni Elder Zhang na may mapait na ngiti.
Bagamat ang Ice Spirit Fruit ay isang mahimalang elixir, ang oras na kailangan para magising ay nakasalalay pa rin sa konstitusyon ng katawan ng bawat magsasaka. Kaya ganito. Kung gayon ang mga halamang gamot sa Race Eta. Tumango si Josephine. Ordinary herbs lang yan. Mabibili mo lahat sa batika. Sabi ni Elder Zhang. Tumango si Cheryl. Tila ang gawaing ito ay maiiwan lamang sa kanya. Kinuha ni Cheryl ang Race Eta mula kay Kuya Zhang at maingat na inilagay sa kanyang bulsa. Ito ay isang bagay na makapagliligtas sa buhay ni Terence. Hindi niya ito mapabayaan. Miss Charlton, Miss Chen, maaari ka nang umalis sa lambak. Nang matapos si Elder Zhang, lumingon siya kina Cheryl at Yasi. Magsisimula na ang seremonya ng pagsamba at ang seremonya ng pagtanggap ng mga disipulo sa Snow Valley. Hindi kayo mga tao ng Snow Valley, kaya hindi kayo maaaring manatili rito. Ito. Tumingin si Cheryl kay Josephine, medyo nag-aatubili, at pagkatapos ay tumingin sa walang malay na si Terence. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Elder Zhang, pwede ko bang? Paalisin sila. Alam ni Josephine na hindi na niya mababago ang kanyang isip ngayong nakapagdesisyon na siya. Kailangan niyang tanggapin, ngunit kaya niyang ipaglaban. Maaari niyang tapusin ang kanyang buhay kasama sina Cheryl, Yasi, at Terence at hindi na sila muling makikita. Ito. Sige. Si Elder Zhang ay isang mabait na tao. Hanggat hindi masyadong pinilit ang kahilingan ni Josephine, papayag siya. Sina Cheryl at Yasi ay nag-impake ng kanilang mga bag. Dinala ni Yasi si Terence sa lugar na ito noon, ngunit ngayon ay may mga disipulong naghihintay sa pasukan kasama ang stretcher. Hindi na kailangan pang buhatin ni Yasi si Terence. Tutulungan nila siyang buhatin siya palabas ng lambak at papasok sa kotse. Hindi ito isang mahabang paglalakbay mula sa guest room hanggang sa kotse sa labas ng lambak, ngunit ito ay maikli para kay Josephine. Pagkatapos ng 1,000 milya, dapat tayong maghiwalay ng landas. Dama po ang tingin ni Josephine sa mukha ni Terence, bakas ng pag-aatubili sa kanyang malinaw na mga mata. Gusto kong makita ng malinaw ang mukha mo. Marahil ang paghihiwalay na ito ay magtatagal magpakailanman. Ngunit sa sandaling ito, ako ay napaka-proud at masaya. Sa wakas hindi na ako ganoon kain ng flower vase. Hindi na ako magiging pasanin mo. Sa muli nating pagkikita, buong pagmamalaki kong sasabihin sa iyo na sa wakas ay matutulungan na kita, ngunit sa panahong iyon, maaaring hindi mo na ako maalala. Si Josephine ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga luha ay tumatakip sa kanyang mga mata. Para siyang bumalik sa kanyang 3 taon sa high school, pabalik sa landas kung saan nakilala niya si Terence sa lilim ng puno kung saan sila unang nagde-date sa romantikong gabing iyon sa West Star Village. Ang lahat ng ito ay magiging mga alaala na ibabaon sa kaibuturan ng kanyang mga alaala magpakailanman. Mga alaalang sa kanya lang mapapabilang. Hindi na rin maaalala ng taong nasa alaala niya ang matamis na nakaraan na walang pakialam. Kinalikot ni Josephine ang brilyante na singsing sa kanyang daliri, isang determinadong tingin sa kanyang mukha. Cheryl, Yasi, ipaubaya ko na sa inyo si Terence. Alagaan mo siya para sa akin. Mula ngayon, wala nang Josephine sa kanyang buhay. Kinagat ni Cheryl ang kanyang mga labi at tahimik na nakinig sa mga salita ni Josephine. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi mapigilan. Dati niyang tinatanggihan at pinupuntirya si Josephine, ngunit ngayon, talagang ayaw niyang mahiwalay kay Josephine. Ayaw niya talaga. Josephine sis. Sobrang naantig ako. Si Yasi ay lumuluha rin sa sandaling ito. Napagtanto niya na ang posisyon ni Josephine sa kanyang puso ay hindi bababa kay Cheryl. Alam niya na ang paghihiwalay na ito ay maaaring permanenteng paghihiwalay. Si Josephine ay iba kay Trixie. Sinanay niya ang walang emosyong pamamaraan ng puso na naging imposible para sa kanya na bumalik sa tabi ni Terence. Gayunpaman, ang tatlo sa kanila ay hindi masyadong nagpapaliwanag. Sapat na para magkaintindihan sila. Kung tutuusin, ang gamot ay para kay Terence, hindi kay Josephine, kaya natakot sila na malaman ito ni Elder Zhang. Ang mga tao ay may kanilang mga kagalakan at kalungkutan, ang buwan ay may mga tagumpay at kabiguan, ito ay isang mahirap na bagay upang makumpleto. Lumapit si Elder Zhang at napabuntong hininga kung saan may pakinabang, may talo. Balik na tayo. Tumango si Josephine at huling tumingin kay Terence bago tumalikod at naglakad patungo sa lambak.
Muling bumantong hininga si Elder Zhang at mabilis na sumunod, naiwan sina Cheryl, Yasi, Terence, at ilang mga disipulo na namamahala sa pagdala ng mga stretcher. Pakiusap bumalik ka. Magalang na sinabi ng disipulo sa mga batang babae pagkatapos may sakay si Terence sa kotse, ngunit may hindi may kakaila na awtoridad sa kanyang tono. Let's go! Hinayla ni Cheryl si Yasi na nakatitig sa likod ni Josephine. Tumango si Yasi at sumakay sa kotse kasama si Cheryl. Maririnig ang tunog ng makina habang maayos na umaandar ang sasakyan. Ang kotse ay espesyal na binago ni Feng Tianlong kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagsisimula ng kotse sa snow. Gayunpaman, sina Cheryl at Yasi ay walang oras upang isipin ang tungkol sa kotse sa sandaling ito, mabigat ang kanilang mga puso. West Star Village ang destinasyon ng dalawa at kailangan nilang sabihin sa matandang Linford na babalik sila sa Starfield pagkatapos nilang matapos. Hindi kalayuan sa likod ng sasakyan, ang lambak ay mataong sa ingay at kaguluhan. Ang taunang seremonya ng pagsamba ay dinala at ang lambak ay idinaos ang seremonya at ang seremonya ng pagtanggap ng disipulo ng sabay upang ipakita kung gaano kahalaga sa kanila si Josephine. Sa uri ng katawan ni Josephine, kahit ang Supreme Elder ay hindi nang ahas na tawagin ang kanyang master. Ang tagapagmana ng katawan ay ibang landas ng paglilinang. Ang Supreme Elder ay makakatulong at mag-abayan lamang kay Josephine sa kanyang landas ng cultivation, ngunit kailangan niyang malaman ito ng mag-isa dahil kahit ang Supreme Elder ay wala ang kanyang body type. Sa makatuwid, tinanggap ng Grand Elder ang mga disipulo sa pangalan ng tagapagtatag ng sekta. Ang pangunahing karakter ng seremonyang ito, si Josephine, ay tahimik na nakatayo sa entablado. Walang ngiti sa kanyang malamig na mukha na para bang hindi siya masaya. Gayunpaman, walang nang ahas na tanungin siya. Kahit na ang Grand Elder ay naisip na ang personalidad ni Josephine ay nagbago pagkatapos uminom ng gamot ng walang kabuluhang damo. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, isang karangalan yon. Sa sandaling ito, si Josephine ay parang magiging master ng lambak. Lahat ay lubos na gumagalang sa kanya, maging ang Grand Elder at Milky ay magalang sa kanya. Ngunit hindi masaya si Josephine. Gusto niya talagang makita siya ni Terence upang makita kung ano ang itsura niya ngayon, hindi na niya kailangan pang magtago sa likod niya at hayaan siyang kanlungan siya mula sa hangin at ulan. Matutulungan niya itong hawakan ng kalahati ng langit, ngunit ang hiling na ito ay hindi kailanman matutupad. 1827. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sina Cheryl at Yasi, isa pang kotse ang nagmaneho palabas ng lambak. Ito ang sasakyan para sunduin ng mga magulang ni Josephine at si Melba. Ito rin ang intensyon ni Josephine. Ang kanyang mga magulang ay nananatili sa lungsod ng Starfield. Hindi lang niya mamimiss ang mga ito, ngunit ang pinakamahalaga, maaaring makilala silang muli ni Terence. Natatakot si Josephine na sabihin ng kanyang mga magulang kay Terence ang tungkol dito. Lalo na ang kanyang ina. Medyo nag-alala si Josephine. Kaya naman hiniling niya sa lambak na magpadala ng mga taong sunduin sila pagkatapos umalis ni Cheryl. Sa kasalukuyang katayuan ni Josephine, walang maglalakas loob na tumanggi kahit na magdala siya ng 3 tao na walang ginawa sa lambak. Madilim na gabi palasyo. Bagamat ang grupo ng anino ay hindi nakakaalam ng anuman tungkol sa mga turistang iyon, nagawa nilang ibalik ang isang balita na nag-aalala kay Megan. Si Charlton Pang ay naaksidente sa sasakyan at hindi alam kung siya ay patay o buhay. Siya ay nasa intensive care unit ng ospital at siya ay nasa kritikal na kondisyon. Nang sabihin ni Elderly kay Megan ang tungkol dito, namutla ang mukha ni Megan. Paano? Paano siya naaksidente sa sasakyan? Nabigo ang pamumuhunan, nabangkarote ang kumpanya at narinig ko na ito ay pagpapakamatay. Sinabi ni Elderly kay Megan ang nalaman niya. Nabigo ang pamumuhunan. Kahit na nabigo ito, hindi siya magpapakamatay. Hindi si Pablo ang uri ng tao na hindi kayang mawala, bakit siya magpapakamatay? Hindi naniwala si Megan sa balitang ito, at saka, may Cheryl pa. Bakit niya pipiliin na magpakamatay bago niya ako makita? Sinabi ng mga saksi na nagpakamatay siya at siya mismo ang tumama sa kotse. Bumantong hininga si Elderly at sinabi. Ang taong iyon. Hindi nagsinungaling? Hindi pa rin naniniwala si Megan na pipiliin ni Pablo na magpakamatay. Hindi lang mga saksi. Ang buong pangyayari ay nakarecord sa dashcam ng kotse na naging sanhi ng aksidente. Iyon ang susi.
Nakita na ng ating mga tao ang video na ito. Ang mga mata ng manugang ay walang buhay at puno ng kawalan ng pag-asa. Dapat ay ang mga mata ng isang tao bago siya nagpakamatay. Mapait na ngumiti si Elderly. Although I don't believe that guy Eped would do such thing. Bakit nabangkarote ang kumpanya niya? May gustong manakit sa kanya? Si Megan ay hindi pa rin naniniwala na si Pablo ay magpapakamatay. Ito. Kung may nanakit man sa kanya o wala, hindi pa rin malinaw. Maaari akong magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga, ngunit dapat itong itago mula sa Grand Elder. Maingat na sinabi ni Elderly, gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung paano may ahon si Guy sa panganib ng ligtas. Mahusay na recovery pill at nerve opening pill. Sabi ni Megan, medyo nagulat. Ang mahusay na cyclic pellet at ang meridian opening pellet ay parehong para konsumo ng mga magsasaka. Ang isa sa kanila ay maaaring pahabain ang buhay ng isang tao sa kaso ng labis na malubhang pinsala, habang ang meridian opening pellet ay para sa pag-aayos ng mga nasirang meridian, buto, at mga laman loob. Gayunpaman, ito ay hindi lamang para sa mga practitioner, ito ay epektibo rin para sa mga normal na tao. Sa kasalukuyang Konay Pablo, kinailangan niyang kunin muna ang mahusay na cyclic pellet na sinundan ng meridian opening pellet upang ganap na mabawi. Gayunpaman, ang parehong mga pellet na ito ay sobrang mahal. Ang meridian opening pellet ay medyo kulang, ngunit ang mahusay na cyclic pellet ay isang bagay na kahit ang Sky Elixir site ay walang gaanong stock. Hindi lamang mahirap pinuhin ang mahusay na recovery pill, ngunit nangangailangan din ito ng napakabihirang makalangit at makalupang kayamanan na natural na hindi mabibili ng salapi. Kaya naman, pagkatapos magsalita ni Megan, naging mapait ang mukha niya. Ang Dark Palace at ang Sky Elixir site ay walang magandang relasyon at hindi sila makahingi ng kahit isang normal na pill mula sa Sky Elixir site, lalo pa ang Great Recovery Pill. Ang madilim na palasyo ay may sariling tagapagpino, ngunit sila ay nasa unang antas ng ginintoang klase. Halos hindi nila magawa ang tableta sa pagbubukas ng channel, ngunit hindi ang tableta sa pagbawi. Ngunit kahit na ito ang nerve opening pill, malamang na ang Grand Elder ang unang tatutol kung gusto niyang ibigay ito kay Pablo, tama ba? Sa pag-iisip nito, nanlabo ang mga mata ni Megan. Susubukan ko ang aking makakaya. Naunawaan ni Elderly ang ibig sabihin ni Palace Master Megan, ngunit hindi siya sigurado kung makakakuha siya ng mga table tasks. Bagamat siya ay isang elder ng isang sekta, masasabing ang elixir ng Dark Palace ay mas bihira pa kaysa sa mga nakatagong maharlikang bahay. Ito ay dahil ang Sky Elixir site ay pampublikong nagbebenta ng isang batch ng elixir na hindi masyadong bihira sa auction bawat taon. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan ng Dark Palace at ng Sky Elixir site ay tense. Ang madilim na palasyo ay hindi maaaring magbid sa auction at sa kanilang katayuan, hindi sila gagawa ng mga bagay tulad ng palihim na pag-uutos sa iba pang mga nakatagong maharlikang bahay na magbid para sa kanila. Si Cheryl at Yasi ay hindi na naharap sa anumang panganib sa kanilang pagbabalik at ang mga magnanakaw ay hindi rin nagpakita. Pag-alis nila, nagkakagulo ang lahat pero pagbalik nila, pamilyar na sila sa daan. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsusumikap, sa wakas ay bumalik sila sa nayo ng West Star Mountain. Ngunit, kahit na ang problema ni Terence ay nalutas, ang Miss at Yasi ay hindi masaya. Masyadong mabigat ang presyong kailangang bayaran ni Terence para sa kanyang paggaling. 4 sa kanila ang pumunta doon at 3 ang bumalik. Ang isa sa kanila ay mananatili sa lambak at magiging mahirap na makita siyang muli. Nadurog ang puso ni Old Linford Ford nang makita niyang bumaba ng sasakyan sina Cheryl at Yasi. Binalaan na siya ni Owen tungkol dito, ngunit hindi pa rin niya matanggap nang mangyari iyon. Cheryl, Yasi, nasaan si Josephine? Hindi maiwasang magtanong ni Old Linford. Siya. Nanatili sa lambak. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Cheryl. Siya lang ang hindi bumalik. Nananatili ka sa lambak ng nyebe? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Old Linford Ford sa malalim na boses. Ang weird pa ng ekspresyon ni Owen ngayon. Siya. Hindi napigilan ni Cheryl ang kanyang mga luha nang banggitin niya si Josephine. Lalong nag-alala ang matandang Lynn. Maaaring may nakilala siyang sakuna? Tanong ni Old Linford, seryoso ang mukha. Hindi, ngunit ayon sa aking hula, si Josephine ay malamang na nananatili sa lambak.
Napatingin si Owen kina Cheryl at Yasi. Nahulaan na niya kung ano ang nangyayari sa mga ekspresyon ng mga ito. Sa katunayan, hinulaan na ni Owen ang kanyang kapalaran sa sandaling umalis siya sa nayo ng Star West, ngunit hindi niya ito mababago. Wala siyang kakayahang baguhin ang kanyang kapalaran at nakita na niya ang kanyang kapalaran. Manatili sa lambak ng nyebe. Napakurap si Old Linford. Oo. Nanatili si Josephine sa lambak. Humihikbi si Cheryl at sinabi sa matandang Linford at Owen ang nangyari. Nakabuka pa rin ang bibig ni Owen nang marinig niya na natanggap ni Josephine ang mana sa lambak kahit na hinulaan na niya ang kanyang kapalaran. Simula na ng buwan. Dear mobile phone readers, please vote for the Murlocs. Thank you. 1828. Matatanggap niya ba talaga ang mana? Kahit na para sa isang tagapagmana na may tamang pangangatawan, kakailanganin ng oras at pagkakataon upang maunawaan at tanggapin ang mana, ngunit natapos na ni Josephine ang proseso sa sandaling pumunta siya sa lambak. Hindi niya alam kung biyaya ba yon o sumpa. Para naman kay Josephine, ang pagbibigay kay Terence ng herb liquid ay dumapo sa matandang Linford at Owen. Hindi naging madali para sa isang babaeng tulad niya na gawin ito para sa kanyang kasintahan. Kung ganoon nga, gawin mo na lang ang sinabi ni Josephine at panatilihin itong sikreto magpakailanman. Huwag mong ipaalam kay Terence. Umiling ang matandang Linford, bumaantong hininga. Kung hindi, hahayaan natin ang pagsisikap ni Josephine. Kapag nangyari yon, pareho silang magkakasakit. Tumango sina Cheryl at Yasi. Oo, si Josephine ay hindi umiinom ng gamot ng walang pusong damo, kaya ang kanyang paglilinang ay tiyak na napakasakit kahit na nasa panganib ng paglihis ng chi. Kung alam ni Terence ang tungkol dito at nakita si Josephine na nilinang ang walang pusong pag-awit at may pusong yelo, mas lalo siyang masasaktan. Ang tanging paraan upang makuha ang pinakamahusay sa parehong mundo ay ang hindi kailanman ipaalam kay Terence ang tungkol dito. Bagamat medyo hindi patas kina Josephine at Terence, may ilang bagay na walang ibang pagpipilian. Ang tagal kong na-delay. Magsisimula na ang school, di ba? Tanong ni Old Linford. Hindi, nag-apply kami sa East Ocean Industry University. Ang mga bagong estudyante ay magsisimulang mag-aral sa Oktubre. Siyempre, ibang kwento kung hindi ka makapasok. Sabi ni Cheryl. Mabuti yan. Sinabi yun ni Cheryl, ngunit walang pakialam ang matandang Linford kung hindi siya makapasok. Hindi lang ang mga marka ni Cheryl ang mahalaga, ang kanyang mga marka ay mas mataas sa cut-off point. Kahit hindi siya makapasok, sa kapangyarihan ni Pablo, papasok pa rin siya, pero oras na. Dapat bumalik na kayo, di ba? Oo, bumalik kami dito para kunin si General Wilson at Skybolt na baboy, at para magpaalam din sa iyo. Malungkot na sabi ni Cheryl, Lolo Linford, siguradong babalik kami para bisitahin ka ulit kapag libre na kami sa susunod na bakasyon. Hindi mahalaga kung titingnan mo ako o hindi, ngunit kapag may oras ka, puntahan mo si Josephine nang hindi sinasabi kay Terence. Tuwang-tuwa siya na nakatingin ka sa kanya. Sabi ni Old Linford. Talagang gagawin ko. Sabi ni Cheryl sabay tango. Well, huwag na tayong masyadong mag-usap. Magpahinga ka na rito ngayong gabi. Pwede ka nang mag-set up bukas. Sabi ni Old Linford. Sige, magpaalam na kami kay Ergodan. At saka, Lolo Linford, maaari mo bang ibigay sa amin ang iyong mga contact details? Sabi ni Cheryl. Si Terence ay may numero ng matandang Linford doon, kaya wala ito sa kanyang telepono. Kung hindi agad nagising si Terence, baka kailanganin niyang guluhin muli ang matandang Lin. Meron sa phone ni Terence, kukunin ko para sa inyo. Sabi ni Old Linford. Hindi binuksan ni Terence ang kanyang telepono nang umalis siya, naiwan ito sa kanyang silid. Ito ang huling gabi ni Cheryl at Yasi sa West Star Mountain Village. Bagamat mahaba ang paglalakbay, hindi man lang nakaramdam ng pagod ang dalawa. Nakatayo sa pamilyar na courtyard, parang bumalik sila sa gabi noong una silang dumating sa West Star Mountain Village, nakikinig sa pribadong pag-uusap nina Terence at Josephine sa ilalim ng bakod. Parang nasa harapan niya ang mga eksenang iyon, pero napakalayo. Ang mga bagay ay nanatiling pareho, ngunit ang mga tao ay nagbago. Yasi, magpahinga na tayo. Kailangan pa nating gumising ng maaga bukas. Bumaantong hininga si Cheryl at hinayla ang kamay ni Yasi papasok sa kwarto. Kung gayon, Cheryl sis, makakasama pa ba natin si Josephine sis sa hinaharap? Tanong ni Yasi.
Baka meron, baka wala na. Who knows what will happen in the future? Biglang ngumiti si Cheryl. Ikaw ang propeta at tinatanong mo ako tungkol sa isang bagay na kahit si Yasi ay hindi alam? Si Propeta Yasi ay hindi lahat ng makapangyarihan Yasi. Yasi mumbled sa sarili habang sinusundan niya si Cheryl pabalik sa kanyang silid. Gayunpaman, kung mas mapagmasid sina Cheryl at Yasi, malalaman nila na sila ang mga bida sa gabi habang ang matandang Linford at Owen ang mga eavesdroppers. Sinabi mo na may isasakripisyo at ang taong iyon ay si Josephine na gustong manatili sa lambak, tama ba? Tanong ni Old Linford. Marahil. May ilang bagay na hindi maaaring kalkulahin ng detalyado, ngunit ito ang pinakamagandang wakas. Sabi ni Owen. Old friend, oras na para umalis ka, tama ba? Tanong ni Old Linford. Oo, kapag naayos na ang mga bagay, dapat akong bumalik. Sabi ni Owen. Hindi mo pa rin lubusang naiintindihan ang heart technique na naiwan niya? Tanong ni Old Linford. Paano ito madaling maunawaan? Napangiti si Owen ng mapait. As you know, the spiritual chi here is very thin. Except for Terence's jade. Hindi ako nakapunta doon dati. Napakahirap masira. Tama ka. Magtrabaho tayo ng sama-sama. Kung gusto kong umalis sa West Star Village, kailangan kong gawin ang hakbang na iyon. Bumantong hininga si Old Linford. Kinaumagahan, itinaboy ni Cheryl sina Yasi, Terence, General Wilson, at Skybolt na baboy palabas ng West Star Village. Pagdating nila, pinalibutan sila ng mga taga-nayon, ngunit nang umalis sila, si Cheryl ay nanatiling mahinahon at naglibot sa mga mataong lugar. Habang nasa daan, gustong makipag-ugnayan ni Cheryl sa kanyang ama at sabihin sa kanya na nakabalik na sila ni Yasi at wala na sa panganib si Terence, ngunit hindi natuloy ang telepono ni Pablo, kaya kakaiba ang pakiramdam ni Cheryl. Hindi na masyadong inisip ni Cheryl nang hindi natuloy ang tawag, akala niya nasa meeting o nasa underground parking lot ang kanyang ama na walang signal, ngunit napakaraming araw na ang lumipas at naka-off pa rin ang telepono nang tumawag siya muli at ilang oras din ang lumipas. Medyo nag-alala ito sa kanya. At kaya, tinawagan ni Cheryl ang telepono ni Tito Fredo, ngunit sa pagkakataong ito ay natuloy ito. Miss Charlton. Mabilis na tumango si Uncle Fredo, ngunit mahina ang boses niya. Ikaw ba yan? Ako po, Tito Fredo. Ano po, medyo paos yung boses mo. May sakit ka ba? Kumurap-kurap si Cheryl, ngunit hindi niya ito pinansin. Nasaan ang daddy ko? Bakit naka-off ang phone mo? Mr. Charlton, siya. Nag-aalangan si Uncle Fredo. Naalala niya na si Cheryl ay nag-iisa doon. Kung sasabihin niya sa kanya ang masamang balita ng aksidente ni Charlton Pong, maaaring makaapekto ito sa kanyang kalooban. Kung siya ay nagpanik at nasangkot sa gulo, ito ay isang kalamidad na hindi dumating ng mag-isa. Siya ay talagang abala sa mga araw na ito, sabi ni Uncle Fredo. Ginagawa niya ang malaking proyektong iyon. Ano ang problema, Miss Chu? 1829. I see. Hindi nagduda si Cheryl. Uncle Fredo, pwede mo bang sabihin kay Daddy na malapit na tayong umuwi? Ito ay tungkol sa isang araw na paglalakbay. Sabi ni Cheryl. Sige, naiintindihan ko, Miss Charlton. Huminto si Uncle Fredo. Tawagan mo ako kapag nakabalik ka na. Sige, nakuha ko. Ibinaba ni Cheryl ang telepono at nakaramdam ng kagaanan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Pagkatapos ng isa pang araw ng pagmamaneho, sa wakas ay nakita ni Cheryl at Yasi ang karatula ng istasyon ng toll. Pareho silang nakahinga ng maluwag, sa wakas ay nakabalik na sila. Ang paglalakbay sa West Star Mountain Village ay hindi kasing saya ng kanilang inaakala, ngunit marami silang naranasan. Naging matured na ang dalawa pagkatapos ng karanasan. Nakauwi na ako, napakasarap sa pakiramdam. Sincere na sabi ni Yasi. Oo, sa wakas nakauwi na tayo. Madaling pinaandar ni Cheryl ang kotse pabalik sa Seaview Bay Villa area. Gayunpaman, nagulat siya sa nakita niya nang buksan niya ang pinto. Ang sala ng villa ay gulo ng mga bag at bagahe. Kung hindi dahil sa pamilyar na muebles, iisipin ni Cheryl na maling bahay ang pinasukan niya. Cheryl sis, ninakawan ba ang bahay natin? Nagulat na sabi ni Yasi. Magnanakaw? Ngayon, dagdag na bagay lang, hindi nawawala. Paano maglalagay ng mga bagay ang magnanakaw sa bahay ng iba?
Pinandilita ni Cheryl si Yasi na may mapait na ngiti bago lumakad at binuksan ang mga bag. Nagulat pa siya nang buksan ang mga ito. "Shoo, tingnan mo, hindi ba sa'yo ito?" "Oo, ito lahat ng damit ko. Sino ang tumulong sa akin na ilipat ito sa villa?" Naisip ni Yasi na kakaiba ito, hindi ba dapat nasa villa niya ang mga bagay na ito? Bakit siya nasa villa ni Cheryl? Teka, tatanungin ko si Tito Fredo. Inilabas ni Cheryl ang kanyang telepono at di niya lang numero ni Tito Fredo. "Miss Charlton, nakabalik ka na?" Mabilis na kinuha ni Uncle Fredo. Tito Fredo, bumalik na ako." "Pero bakit ang gulo ng villa? Parang nilaipat na ang gamit ni Yasi?" Natatarantang tanong ni Cheryl. "Miss Charlton, hintayin mo ako, mag-usap tayo pagbalik ko." Nag-alinlangan si Uncle Fredo. May mga bagay na mas mabuting sabihin ng harapan. Okay. Hindi na malaya ni Cheryl na malapit nang masira ang kanyang pamilya. Walang ibang sinabi si Uncle Fredo. Tiningnan niya si Pablo sa salamin na bintana na may mga tubo at mga wire sa buong kanya. Namumula ang kanyang mga mata at tumalikod at umalis. Napatunayan na ng dashcam na nagpakamatay si Pablo at walang pananagutan ng driver sa aksidente. Ang kumpanyang kinabibilangan ng driver ay nagbigay lamang kay Uncle Fredo ng ilang 10,000 dolyar bilang pang-aliw na pera na iniiwan ang natitirang gasto sa pagpapagamot kay Uncle Fredo. Gayunpaman, ang mga industriya ng Pablo ay pinatatakbo na ngayon ng ibang tao. Ang mga bahagi ni Pablo at Terence ay nasa ilalim na ngayon ng pangalan ng Miguel. Ang mga maliliit na shareholder na dati ay sumusunod kay Tito Fredo sa paligid at sumuso sa kanya ay parang ibang tao na ngayon. Matagal nang nasa ospital si Pablo at maliban sa ilang mga matandang kaibigan na bumisita sa kanya upang makakuha ng pera para sa pang-aliw, ang mga maliliit na shareholder ay nagtungo sa bagong chairman. Walang ibang bumisita kay Pablo. Sa sorpresa ni Uncle Fredo, dinala ni Gardo ang kanyang anak sa ospital at nagdala ng 200,000 dolyar. Ito ay isang pambihirang tanawin para sa isang shareholder na nakit out sa kumpanya na gawin ito. Gayunpaman, nilinaw ni Gardo na si Terence ang nagligtas sa kanyang anak. Ito ay sapat na upang mabawi ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ang 200,000 ay para din kay Terence. Si Uncle Fredo ay nag-ipon ng pera sa paglipas ng mga taon, hindi na niya kailangang magbayad para sa kanyang sariling mga gasto sa pamumuhay sa Pablo, kung tutuusin. Inipon niya ang lahat ng mayroon siya sa kanyang buwanang sweldo, maliban sa perang ginamit niya sa pambili ng mga halamang gamot at gamot. Sa 200,000 ni Gardo, ito ay halos hindi sapat upang bayaran ang mga bayad sa operasyon at medikal. Ngunit ang pagtingin sa mga medikal na bayarin araw-araw, si Fredo ay nasa katapusan ng kanyang katalinuhan. Ang operasyon ay naayos na sa ngayon, ngunit saan babayaran ni Pablo ang natitira sa kanyang mga medikal na bayarin? Ni hindi makayanan ni Uncle Fredo na gastusin ang pera sa boss at ngayon ay sinusubukan niyang isave ang bawat sentimo na kaya niya. Kung tutuusin, kung walang pinagkukunan ng pagkakakitaan, papaliit lang ang pera habang ginagastos niya. Sa kabutihang palad, si Tito Fredo ay isang practitioner. Siya ay lumakad ng mabilis at hindi nakaramdam ng pagod. Nakarating sila sa villa ni Cheryl nang wala sa oras. Gayunpaman, nagulat si Cheryl nang makita si Tito Fredo na papasok ng walang sasakyan. "Tito Fredo, hindi ka nagmamaneho?" "Miss Charlton, sa loob tayo mag-usap," sabi ni Uncle Fredo na may mapait na ngiti. Nagtataka si Cheryl, ngunit pinapasok pa rin niya ito. Nang maupo na silang tatlo sa mga sopa ay napagtanto ni Tito Fredo na wala doon sina Terence at Josephine. Hindi niya maiwasang magtanong, nasaan sina Terence at Josephine? Wala sila dito? Nagkatinginan sina Cheryl at Yasi, may mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Ayaw ni Cheryl na mag-alala si Tito Fredo at ang kanyang ama, kaya hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa pananatili ni Josephine sa Lambak, ngunit ngayong nakauwi na sila, hindi na niya ito kailangang itago pa. Sinabi niya kay Uncle Fredo ang lahat ng detalyado. So, hindi pa gising si Terence? At si Josephine, nananatili siya sa Lambak, hindi na babalik. Tumingin si Uncle Fredo sa dalawang babae, hindi alam kung ano ang sasabihin. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasanayan ni Terence sa medisina ay napakahusay. Hanggat nailigtas ang buhay ni Pablo, dapat magkaroon ng paraan si Terence para pagalingin siya.
Makikita ito sa kung paano siya tinulungan ni Terence na mabawi ang kanyang mga Meridian, gayon din ang mga pinsala ni Chester at General Wilson. Napakalakas ni Terence. Dagdag pa, si Terence ay nagkaroon ng maraming koneksyon sa lipunan at napanatili niya ang magandang relasyon sa lahat ng marangal na bahay. Maaaring wala na ang mga industriya ng Pablo, ngunit sa mga koneksyon ni Terence, hindi imposibleng bumangon silang muli. Kaya't nang marinig ni Tito Fredo na bumalik si Cheryl, napakasaya niya, ngunit ngayon. Hindi pa, pero sinabi ng mga tao sa lambak na dapat ay magising na siya sa loob ng 1 buwan. Sabi ni Cheryl, tama, Tito Fredo, ano ang mga bagay sa bahay na ito? Lahat yata sila lumipat dito mula sa bahay ni Yasi. 1 buwan. May 1 buwan pa. Sumimangot ng malalim si Uncle Fredo. Nahihirapan na siyang tustusan ng malaking gastos sa araw-araw at kailangan pa ni Terence ng 1 buwan para magising. Pagkagising niya, baka hindi na niya mabawi ang dati niyang lakas. Makakapit pa kaya si Pablo hanggang noon? 1830. Siyempre, kung may pera siyang pambayad sa medical fees, hindi magiging problema, pero kung wala siyang pera, maghihintay siya ng kamatayan sa bahay. Tito Fredo, anong problema? Sabi ni Cheryl, napansin ang kakaibang itsura ni Tito Fredo. I mean, ang mga gamit sa kwartong ito. Arg! Ang bagay. Sa wakas ay natanto ni Uncle Fredo ang itinatanong ni Cheryl, ngunit huminga siya ng malalim. Cheryl, sa totoo lang, may malaking nangyari sa bahay. May malaking nangyari? Anong nangyari? Napakurap si Cheryl. Mr. Charlton. Nabigo ang kanyang puhunan at nagpakamatay siya. Alam ni Uncle Fredo kung anong uri ng dagok ang idudulot ng balitang ito kay Cheryl, ngunit hindi niya ito maitago sa kanya. Ano? Biglang tumayo si Cheryl at hindi makapaniwalang tumingin kay Tito Fredo. Tito Fredo, ano bang sinasabi mo? Nagpakamatay ba si Daddy? Bugo ang investment ni Mr. Charlton at nagpakamatay siya sa isang car crash. Hindi siya namatay on the spot pero nasa ICU pa siya sa ospital, critical pa rin ang kondisyon. Tumango si Uncle Fredo, mabigat ang boses niya. Gusto ko sanang sabihin sa iyo ang tungkol dito noon pero natakot ako na baka mag-alala ka at magambala sa daan kaya hinintay ko munang bumalik, miss. Tito Fredo, huwag mong sabihin yan. Nadurog ang puso ni Cheryl, ngunit alam niyang iniisip siya ni Tito Fredo. Matapos ang paglihis ng chi ni Terence at ang pagtaas-baba ni Josephine sa lambak, ang kalagayan ng pag-iisip ni Cheryl ay mas malakas at mas mature kaysa dati. Bagamat labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang ama, pinipigilan pa rin niya ang kanyang kalungkutan at nagtanong, Tito Fredo, ano ang nangyari? Paanong bagsak ang investment ni Daddy? Nagsimula ang lahat sa pakikipagtulungan sa isang pamilya. Sinimulan ni Uncle Fredo na ipaliwanag ang proseso ng Pablo at pakikipagtulungan ng isang Miguel kay Cheryl. At the end, he said helplessly, noon, sinubukan kong hikayatin si Mr. Charlton na huminto habang nauuna siya, ngunit kumilos siya na parang sinapian at iginiit na immoral ang kanyang mga bahagi at ari-arian. Sa huli, nawala lahat ng pera niya. Miss Charlton, sorry talaga. Tito Fredo, hindi mo ito kasalanan. Nang marinig ni Cheryl na ang kanyang ama ay sumakay sa isang rumaragasang sasakyan nang siya ay wala, ang mga luha ay bumuhos na parang isang fountain. Pero hindi niya sinisisi si Tito Fredo. Alam niya na hindi kailanman nakialam si Tito Fredo sa mga pamumuhunan sa negosyo ng kanyang ama, kaya kahit na sinubukan ni Tito Fredo na hikayatin ng kanyang ama sa pagkakataong ito, hindi siya pakikinggan ng kanyang ama ng lubusan. Miss Charlton, si Mr. Charlton ay maaaring hindi pa nakakalabas sa panganib, ngunit may pag-asa pa rin. Ang aking pakikiramay habang tayo ay nabubuhay, may pag-asa. Kapag nagising si Terence, baka magkaroon tayo ng pagkakataon na magbalik-balikan. Nanlamig ang mga mata ni Uncle Fredo. Kailangan nating bawiin ang nawala sa atin. Buti naman may pag-asa. Tumango si Cheryl, medyo gamaan ang pakiramdam. Gayunpaman, naunawaan niya ang nakatagong kahulugan sa ikalawang bahagi ng pangungusap ni Tito Fredo. Miss Charlton, wala kaming anumang ebidensya, ngunit ang isang pamilya. Ang mga mata ni Fredo ay kumislap sa galit. Natatakot ako na ang isang pamilya ay walang anumang magandang intensyon sa pakikipagtulungang ito. Kaya lang, wala akong mahanap na anumang mga pagkukulang ngayon. Mayroon bang anumang mga problema sa futures trading records? Tanong ni Cheryl.
Walang problema sa mga iyon. Ang mga futures ay pinapatakbo sa ibang bansa at isang Miguel lang ang nagbigay ng mga partikular na talaan. Hindi ko mahanap ang mga orihinal na talaan. Sabi ni Tito Fredo, umiling-iling. Huwag mong sabihin. Mawawala sa akin ang lahat. Nagulat si Cheryl. Hindi niya alam ang tungkol sa futures pero nakakita na siya ng stocks dati. Nawalan man ng pera ang isang stock, hindi naman pwedeng wala kahit isang sentimo, di ba? Ang ginagawa nila ay i-short ang deposito. Normal lang na mawala ang 100% ng pera. Walang problema doon. Ngunit natatakot ako na ang mga tala ay pekeng, gawa ng tao. Sabi ni Fredo. Parang walang tulala. Bagamat nagawa ito ng isang pamilya ng walang kamali-mali at walang buta sa mga aklat, maghahinala pa rin si Tito Fredo. Ngunit walang pakialam ang isang pamilya. Paano kung naghihinala sila? Ngayon, ito ay isang foregone conclusion. Ang isang pamilya. Pinunasan ni Cheryl ang kanyang mga luha at naalala ang pangalan. Miss Charlton, hindi na talaga sa amin ang villa na ito. Ito ay ari-arian ng isang pamilya, ngunit sinabi ng isang Jerwin na kaibigan mo siya at ayaw mong mawalan ng tirahan. Kaya naman nakipag-away siya sa kanyang ama at pinanatili ang villa. Bagaman hindi ko alam kung ang isang Jerwin ay kasangkot o kung siya ay taos-puso, pinakamahusay na maiwasan ng pakikipag-ugnayan sa isang pamilya sa hinaharap, sabi ni Uncle Fredo. Alam ko. Hindi naisip ni Cheryl na hindi na sa kanya ang villa. Nang tingnan niya ang pamilyar na eksena, nalungkot siya, so, inilipat mo na lahat ng gamit ni Yasi dito? Oo. Tumango si Uncle Fredo, oh, tama, Miss Charlton. Tito Fredo, Miss Charlton pa rin ang tawag mo sa akin? Paano pa rin akong mayaman na binibini? Tawagin mo na lang akong Cheryl. Tila nalungkot si Cheryl pagkatapos ng matinding pagbabago. Sige, Cheryl. Wala na akong gaanong pera at hindi pa rin naayos ang mga gastusin ni Mr. Charlton sa pagpapagamot. Maaari mo bang ibigay sa akin ang baon sa iyong card? Hindi nag-abala si Uncle Fredo sa mga trifles at direktang nagtanong. Siyempre, walang problema. Natural na sabi ni Cheryl, ngunit nagbago ang mukha niya nang matapos siya, hindi. Wala akong pera. Wala na? Natigilan si Uncle Fredo. Kami ay ninakawan sa daan. Kasabay nito, sinabi ni Cheryl sa kanila ang tungkol sa mapanganib na eksena sa daan at kung paano pinalitan ni Yasi ang sitwasyon sa pagmamadali. Ang pera ay isang makamundong pag-aari, kaya paano kung wala na ito? Ngunit sa ngayon, nang walang pera. Natural na hindi masisisi ni Uncle Fredo si Cheryl. Sa ganoong sitwasyon, bibigyan niya ito ng kahit 5 o 10 milyon, lalo pa ang 1 milyon. Paano kung tanungin ko ang aking kapatid at tingnan kung gaano karaming pera ang maaaring ilabas ng aking pamilya? Hindi ko masasabing sigurado, ngunit dapat akong makatipid ng ilang daang libo. Ang pamilya ni Yasi ay hindi mayaman. Ang kanyang mga magulang ay parehong mananaliksik, ang kanyang lolo ay nagretiro sa bahay, at ang sweldo ng kanyang kapatid ay hindi gaanong malaki. Maliban sa mamuhay ng mag-isa, wala siyang masyadong ipon. Hindi na kailangang magtanong. Ang pera ni House Colton at House Song ay malamang na napunta lahat kay Fatty Boy. Umiling si Uncle Fredo. Alam niya ang tungkol sa pagkabangkarote ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins kung may pera pa si Fatty Boy, matagal na sana itong hiniram ni Tito Fredo sa kanya. Hindi siya pamilyar dito, ngunit sa mga koneksyon ni Terence, walang magiging problema. Ang problema ay hindi man lang nailigtas ni Fatty Boy ang kanyang sarili. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.